Ang paksang aralin para sa ating talakayan ay Dalawang Antas ng Balangkas. Ang ating mga layunin para sa ating
ng pagkalat ng bagong uri ng sakit nito. Mababawasan ang gastusin kung sakaling magkasakit at higit sa lahat, makakabalik na tayo sa normal ng mga gawain. Ito ang tekstong gagamitin upang mabuo o masagutan ang dalawang antas ng balangkas. Kayo ay may sapat na oras para ito ay sagutan at kumpletuhin. Para sa mga wastong kasagutan, simulan natin sa unang bahagi ng balangkas. Ang kasagutan sa titik B ay pag-iwas lumabas ng bahay at mga may kailangan lamang ang papayagan lumabas. Para sa titik C, pagsusuot ng face mask at face shield. Para naman sa ikalawang bahagi, ang kasagutan ay mababawasan ng gastusin kung sakaling magkasakit at makababalik na tayo sa normal ng mga gawain. Tandaan na ang pagbibigay ng detalye o sumusuportang impormasyon sa pangunahing diwa ay nararapat na kuhanin sa binasang teksto at ito pang klase na babasahin. Para sa ikatlong gawain, ang panuto ay bumuo ng 2 puntong balangkas mula sa talata na ating babasahin. Ang aking kaarawan. Ito ang pinakamahalagang araw na pinakahihintay ko. Pinaghahanda ako ng aking mga magulang bilang pasasalamat na isinilang ako sa mundong ibabaw. Siyempre, kailangang manalangin at magpasalamat para sa biyaya ng buhay. Upang maisagawa ang selebrasyong ito, gumigising ako ng maaga upang malinis ang aming bahay, habang si nanay ay namimili. Tumutulong din ako sa paghahanda sa mga kaya kong gawain gaya ng pagsasaayos ng mga gamiting plato, kutsara at baso. Ito ang teksto na gagamitin natin sa pagbuo ng 2 antas ng balangkas. Narito ang balangkas na kailangang kumpletuhin.
Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Para sa unang bahagi ng balangkas, ang kasagutan sa titik B ay pagpapasalamat sa biyaya ng buhay. At sa titik C ay pagpapasalamat sa magulang. Para sa ikalawang bahagi ng balangkas, ang kasagutan sa titik B ay naglilinis ng bahay. Para naman sa titik C, paghahanda ng kutsara, tinidor at plato. Matapos nating matalakay ang tungkol sa balangkas, sa bahagi ng balangkas at kung paano ito buuin, ano ba ang mga dapat nating tandaan? Kailangan nating tandaan na ang balangkas ay ang buod ng talata. Ang pangunahing diwa o paksang talata ay maaaring isulat ng maikli at sa paraang gumagamit ng panandang Roman numeral. Ang detalye na sumusuporta sa pangunahing diwa ay maaaring nakasulat ng maikli at may marka ng malalaking letra. Ito ang mahalagang bagay na hindi dapat malimutan tungkol sa ating paksang aralin. Ngayon naman ay alamin natin kung hanggang saan ang ating natutuhan. Para sa panuto, gumawa ng dalawang bahaging balangkas para sa seleksyon. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Kayo ay magkakaroon ng sapat na oras para magbasa ng tahimik at gumawa ng inyong sariling dalawang antas ng balangkas. Matapos ang nakalaan na oras ay iwawasto natin ang inyong mga kasagutan. Simulan na natin.
Narito ang susi sa pagwawasto para sa ating teksto na binasa at sa dalawang antas ng balangkas na ating gagawin. Para sa unang bahagi, ang pangunahing diwa ay tulong ng mga bumbero sa ating pamayanan. Ang mga tamang sagot ay letter A, inililigtas ang mga tao na apektado ng sunog, at titik B, inaapula ang apoy sa mga nasusunog na gusali o gamit. Para sa ikalawang bahagi, ang katangian ng mga bumbero ay ang pangunahing diwa. At ang mga detalyeng sumusuporta dito ay una, titik A, aktibo, matapang, may malasakit sa kapwa, at titik B, may alertong isipan at magandang disposisyon sa buhay. Ito ang mga tamang sagot, kaya sana nakuha nyo ito at may natutunan kayo sa ating activity. Ngayon naman ay sukatin natin ang ating natutuhan sa pamamagitan ng pagsagot ng pangwakas na pagsusulit. Para sa ating panuto, gumawa ng dalawang bahaging balangkas para sa seleksyon. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Magkakaroon kayo ng sapat na oras para basahin ng tahimik at lumikha ng sariling dalawang antas na balangkas. Pagkatapos ng inilaang oras, tayo ay magwawasto ng inyong mga naisulat na sagot.
Narito ang susi sa pagwawasto para sa teksto na ating binasa at sa dalawang antas ng balangkas na ating dapat sagutan. Para sa unang bahagi, ang ating pangunahing diwa ay mga produkto ng tagig at ang mga kasagutan bilang detalye o suporta sa pangunahing diwa ay titik A, mga bag at basket na gawa sa water lily at titik B, ang tipas hopya. Para sa ikalawang bahagi, ang ating pangunahing diwa ay mga kapakinabangan ng mga produkto. Para sa detalye o sumusuportang impormasyon sa pangunahing diwa, ang kasagutan ay titik A, nakilala ang tagig sa buong NCR at titik B, nabibigyan ng trabaho ang mga mamamayan ng tagig. Yan ang kabuoang sagot para sa ating gawain at ito na ang huling gawain para sa ating paksang aralin. Ito na ang huling bahagi ng ating talakayan. Muli, ako si Binibining Crisel Labia, ang inyong guro sa Mother Tongue Base. Salamat!